Ang masakit talagang tanggapin ang katotohanan lalo na kung ikaw ay natamaan. Tinapigilang mag-react ng ilang mambabata ng Kongreso lalo na ang Teacher Party List Representative na si Franz Castro nang ma-real talk sila ng Congresswoman Duterte Youth Party List Representative na si Drexy Gardema. Na kapwa nila mambabata sila sinampal ng buong katotohanan ng Kongreso at ilang mambabata na pilit bumabati ko sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte. Tapos ipamukha sa harap ng kapwa nito mambabatas na most voted government official ng taong bayan ng mga Duterte at masigit na pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino dahil sa pagdurog dito sa kriminalidad ng bansa. Ang pagdinig di umano ng Kongreso ay hindi naging pat. Tila totoo ang kasabihang bato-bato sa langit ang matamaan ay huwag magagalit. Congresswoman matapang na tumindig at ipinagtanggol si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Pustila sinampal ng katotohanan ng isang party list representative ng Duterte Youth na si Drexy Gardema. Ang mga kapwa nito mambabatas matapos sabihin na silang mga mambabatas ng Kongreso ay binoto lamang ng ilang libong tao, samantalang ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ay binoto ng milyong-milyong Pilipino. At ito nga raw ang basihan na nagustuhan at kaya binoto ng taong bayan lalo na ng mga Pilipino ang mga Duterte. Dahil nakita ng taong bayan kung paano nito dinurog ang mga durugista, kriminal at makakaliwang grupo na matagal nang nagbibigay pasakit sa lipunan sa harap mismo ng Kongreso. At na mga mangbabatas tinatunayan na tila hindi naging patas ang pagdinig ng laban sa EJK dahil dapat umanong inimbita din sa pagdinig ang mga libo-libong pamilyang naging biktima rin ng mga durugista at mga inosenteng mamamayan na nakatikim ng karahasan sa taong lulong ng ipinagbabawal na gamot. At ang laban kontra ipinagbabawal na gamot ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa lamang pulisiya noon at hindi maisa sa katuparan kung hindi sinuportahan, pinalakpakan at pinondohan pa ng Kongreso at Senado at ng kapwa nito mambabatas. Bakit nga raw hindi imbestigahan ng mga ilang membro na makapaliwang grupo na tila kumikitil ng buhay ng mga pulis at sundalo na nagre-recruit pa di umano ng mga kabataan para lumaban sa gobyerno? Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inosenteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon . Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa
sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista. And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Salamat, Cardema. Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan Labas dito. na sana ako, pauwi na talaga sana ako. Kaya lang narinig ko yung manifestation ng ating kagalang-galang na colleague, Representative Cardema. Alam niyo po, Mr. Chair, paulit-ulit yan yung manifestation na yan. 3 beses ko na yung narinig na paulit-ulit. Laban sa mga NPA, laban sa mga progresibong grupo, laban sa mga party list ng mga progresibong kagaya namin. At yung mga tinutukoy niya siguro ay kami yun, no? At talagang nakikita naman natin, ano ba talaga yung intention, no, ng mga ganitong manifestation. Ito ginagawa natin ito tulad na sinabi ng ating chair at SDS. Panglabing isang araw na natin itong ginagawa, no? Nagpupuyat tayo dito, nagpapagod, hinahanap ang truth, etc. Para lang makita natin 3,000 ang napatay, more or less, sa panahon ni President Duterte na EJK. So, wala ba yan sa inyo? Karamihan dyan, mga kabataan na walang kamalay-malay na naging biktima, Mr. Chair, ng ng mga karumal-dumal na mga pagpatay sa panahon ni President Duterte. I know, idol mo, si former President Duterte, Mr. Chair, idol ng ating colleague dito, kahit na yung ating Vice President. Pero dapat po, ang tingnan natin dito ay yung kapakanan, lalong-lalo na yung ating mga kabataan. No? Kaya po, at isa pa po, Mr. Chair, hindi natin pinapayagan sa ating committee yung pag-disrespeto sa ating mga resource person. Narinig ko rin na binabanggit yung mga pangalan ng ating mga resource person na nandito. So dapat po igalang natin yung rules kung gusto nating makatulong at gusto nating magtrabaho dito sa Kongreso. Kasi ito naman talaga yung sinumpaan natin, ito naman talaga yung mandate sa atin. Ay tumulong na lang kayo, no? Tumulong na lang kayo. At hindi yung ganito, tama yun, maghain tayo ng resolusyon para kung gusto nating may ma-resolve na problema, like yung problema halimbawa ng patuloy na armadong pakikibaka, bakit ba merong mga armed struggle? Nilulutas natin yan hindi sa madugong paraan, hindi sa militarisasyon. Kaya nga tayo ay nagkakaroon ng peace talks, di ba? Dapat magkaroon ng peace talks at hindi ito ng militarization yung ating laging iniisip at laging sinasabi natin na terorista si ganito at si ganon. So, Mr. Chair, pasensya na po kasi nagiging irrational yung mga ganitong mga statement ng ating colleague. Pasensya na, with due respect. Sana hindi na maulit ito at aasahan natin, tama po,
aasahan natin sa mga susunod na mga hearings si Representative Cardema na tumulong siya sa atin sa paghahanap ng truth dito sa ginagawa natin sa Quadcom at sa iba pang mga hearings. Mr. Sige, Congressman Acop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She is a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makikipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung a-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan, Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolya sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseserbisyo eh. Diba? Huwag niyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag niyong sosolohin yan. Dahil magagalit si Congressman Dan Fernandez.